this service, Lord God. We will call your name, Lord God. Mananatili ko, Lord God, na mag-i-stand ko, Lord God. Ng event na ito, Lord God. Ikukumit namin lahat sa iyo, Lord God. And Lord, yung mga soul, Lord God, mga kaluluwa, Lord God. Mga kaluluwa namin, Lord God. Alam namin ang mga malalaman sa iyo, Lord God. And Lord, pag nararamdaman namin malalakmi sa iyo, Lord God, hilahin mo kami, Lord God. Palagipan na kami, Apo. Na you are there, Lord God. Na andyan ka, Lord God, na naghihintay, Lord God, sa aming pagbalik, Lord God. And Lord, your servant, Lord God, na siyang mag-share ng iyong salita, Lord God. And Lord, God, yung mag-lead, Lord God, ng praise and worship, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. We will give everything in your name, Lord God. Lord, let's continue this service, Lord God. Ikaw, Lord God, ang siyang mag-continue, Lord God. Buksan mo, Lord God, ang aming mga puso, Lord God, to receive your portion, Lord God, to receive your word, Lord God. Lord, ibabalik mo, Lord God, ang kapuring pagsumpa at luwalhapin, Lord God, sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' mighty name. Amen and amen. And I call Sister Rinalyn Lucero to welcome. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, everyone. It's our pleasure you have come here in our church para makasama namin kayo dito sa aming youth night. This is the second youth night na ihihero namin. I would like to warmly welcome you all this youth night with the theme Life with God. We are grateful to have each one of you here tonight as we gather to worship, fellowship, and grow deeper in our relationship with God. As young people, we face many challenges, pressures, and uncertainties, but we are reminded that life becomes more meaningful when God is the center of everything we do. As it says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This verse reminds us that no matter what season of life we are in, God has a purpose for each of us. When we trust Him and walk with Him, we can face the future with confidence, knowing that He is guiding our steps. Tonight, I encourage everyone to open your hearts to God's message and enjoy every activity prepared for us. May this youth night inspire us to strengthen our faith and continue living a life with God. Once again, welcome and may God bless us all. Thank you and have a wonderful day. Christ Carolina State Church of God. Ngayon, please. Ngayon, magkamustahan muna tayo. Kantahin natin yung Smile, You Are So Beautiful. Dahil lahat tayo, pag nakangiti ba ng dalawa?
Before I call the speaker, I introduce him. Siya ay pinanganak noong March 28, 1994. Ilang taon na siya ngayon? 32. 23 pala, 23. Balik na rin natin, palabas pa. Ha? Ikalima siya sa mga kapatid. Siya ay nakapagtapos ng 2 years of information technology. At siya ngayon ay nakapagtapos naman ng Bachelor of Science and Education, Elementary Education. By God's will, he desired to get an item. Ngayon siya ay servant ng Panginoon. Dati siya nag-preach siya dito pag-i-appoint siya ni pastor na siya mag-preach. He always said yes for the Lord. He always say, allow me as your son, Lord. May I call him Brother Marcelino Diego or Sir Marcelino Diego. Ngayon, praise the Lord. Kinatindol pa ng introduction. Ang haba ba ng introduction ni Ate Angel? Mahaba, hindi. Ayan, naka-flash ka ba? Kunti lang naman yung message natin ngayon. Pero bago po mag-start, ayun, kasi sa atin, nagkakaroon tayo ng youth fellowship dahil marami kasi ngayon yung people ngayon o parehas ninyo na nag-search for acceptance o nag-search kung sinong tatanggap sa kanila, naghahanap ng totoong kaibigan at yung totoong kasiyahan sa buhay. Diba? Naghahanap ka ng totoong kasiyahan, totoong kaibigan, at saka totoong karangan. Yung tamang daan. Ayan. Yung tamang daan patungo sa tunay at makatotohanan ng pamumuhay. Ayan. Yung ating, yung iba sa atin naghahanap ng yung minsan, sabi nila pag naghahanap ng relationship. Anong klaseng relationship? Relationship as kuya, ate, ganyan, kapatid, brothers and sisters in Christ. Yun. Yung minsan yung ating hinahanap. Ayun, yung totoo. Yung hindi yung kaibigan na yung sinasabi na ng plastic. Ayan. Alam niyo yun? Oo. Nagtaka yung iba, sinabi yung kaibigan ng plastic, nag-react agad-agad sila. Ayan. Bakit kayo nag-react? Ayan. Even after finding those things, men still empty, sabi dito. Di pa ka nag-umpisa ka. Ang dami mo ng kaibigan, pero minsan kulang pa rin. Ayan. Para naghahanap ka pa ng ibang makakasalamuha, ibang kaibigan na magpapasaya sa atin, karamay natin sa kahit anumang ginagawa natin. Ayan. Pero yung totoo, you are here. Bakit kayo nandito? Yung totoo, bakit kayo nandito? Yung tanong is, bakit kayo nandito? Ayan. Dahil ba sa tema natin ngayon? Dahil may nag-invite ba sa inyo? Bakit kayo nandito? Ayan, yung tanong ko ngayon. Tanong ko sa inyo. Dahil may nag-invite? Dahil may merienda daw. Ayan. Dahil may pogi sa church. Oh, may maganda sa church. Oh, ayan. Kasi nandito kayo dahil pinapaalala tayo ni Lord na anak niya tayo. Tama ba? Pinapaalalahanan tayo na anak kayo ng Panginoon. The Lord touches you to come into the Christ Care Ministry Church of God. Ayan. Bago
mag-uumpisa, manalangin muna tayo. Great Father Lord in heaven and above, we thank you God for this evening that you've given to us. Thank you God for the opportunity that we're going to share your word, that we're going to hear your word, Panginoon. And thank you God sa iyong mga salita, Panginoon, ay ikaw, Panginoon Diyos. Ang aming mararamdaman, datapilain, Panginoon Diyos, at hindi masasayang panahon ito na kay aming ang iyong mga salita ay aming maririnig. At Panginoon, maririnig namin at isa sa puso namin, Panginoon, hindi sa Panginoon. Hindi sayang gabi ito dahil andyan ka sa buhay namin. At sasamahan mo kami hanggang matapos, Panginoon, ang programa. Salamat na lang sa Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Let's move sa tanong. Yung tema natin ay Life with God. Ayan. Yung pinakatanong ko sa inyo na tinanong ko kanina. Bakit kayo nandito? Natanong mo sa sarili mo, bakit kayo ako nandito? Bakit kayo invite at napapunta ako dito sa church na ito? Ayan. Sino na dito yung may simbahan na talaga na pinupuntahan? Itaas daw yung kamay. Ayan. Yung wala pang church na pinupuntahan. Yung tipong papasok ka lang pag may mga event, ganyan. Kapag may, ayun tawag niya, may DBBS, kung sa DBBS, mayroong Flores de Mayo, ayan. Sino dito yung wala pa talagang pinupuntahan na church? Taas daw ang kamay. Huwag kayo mahiya. Ayan. Yung bago dito sa Christ Care Ministry Church agad, yung bago dito. Bago lang na pumasok dito. Bago. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ang dami. Welcome. Welcome kayo dito sa Christ Care Ministry Church of God. Ayan, good to God, ang dami nila. Bakit kaya? Yung tanong ko, bakit kaya nandito? Ulitin ko na naman. Kasi, nandito kayo it's not by accident. Hindi yung kwan lang na nandito lang ako, nakinig lang. Nandito ka dahil may purpose ng Panginoon sa buhay mo. Ayan. Nandito ka kasi gusto mong makilala sino gusto mong makilala? Si Jesus. Nandito ka kasi bukas yung puso mo at isip upang tanggapin si Jesus. Ayan. Yun yung pinaka-main point kung bakit ka nandito ngayon. Kasi bukas ka sa pagbabago. Dahil pag nabasa mo ito, life with God. Kasi may curiosity. Bakit kaya life with God? Alam niyo yung reaction ni Kuya Marcelino, Kuya Sino, ayan, kung ano ang tawag niyo sa akin, Sir, nung narinig ko ito, life with God. Natatawa siguro kayo. Ano yung sumasalangit na ba? Ayun, tumawa talaga siya. Ayun, life with God, parang pupunta naman ako ng langit agad-agad. Ayun. Di ba? Sige daw, mali daw, basahin niyo daw. Sabi na, life with God. Buhay kasama ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Buhay kasama niya. Ang sarap pakinggan, no? Hindi buhay kasama yung nasa ibaba. Sino gusto pumunta sa baba? Ayun, simangot na sila. Walang gustong pumunta doon sa ilalim. Ang gusto natin lang ay Jesus, sa langit. Ayan. Yan yung pinakagusto natin lahat. Ayan. Marahil dito, nandito ka, kasi may nararamdaman ka na mabigat sa iyong loob. Baka napagalitan ka ni mama mo doon sa bahay, sama na ako doon, punta ko doon sa church. Sino napagalitan dito? O yun, ayun, napagalitan siya kasi pumunta siya, napagalitan siya kaya siya pumunta dito. Hindi yun yung pinakarason kung bakit ka nandito. Baka napagalitan ka ni mama mo, nang sa ngayon, sabi ni Lord, pagalitan mo yan, tingnan mo po para pumunta doon sa Christ Care Ministry, doon sa Church of God. Yun yung purpose, kaya napagalitan ka siguro ni mama mo. Pero yun, yung galit na sa pagmamahal yun ng mama mo. Sino naman dito yung pumunta dito
nandito ngayon dahil andyan si kaibigan. Andyan si crush. Ayun. Nagre-react sila. Ayun. Sino yung nandito dahil doon na rason? Wala. Kasi nandito kayo dahil yun yung kagustuhan ni Jesus. Ayan, yung tatandaan natin. Kagustuhan niya, marinig ninyo yung kanyang mga salita. Ayan. Ito yung ating first John 3 John 1 verse 4. In the version of New NIV. Ayan. Sabi dyan, 3 John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear my children are walking in truth. Ayan. Masaya si Jesus mismo kapag kayo ay lumalakad kasama niya. Ayan. Walking in truth. Lumalakad patungo sa katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus nga. Yung lahat ng katotohanan. Ayan. Yun. Nagtanong na naman siya. Why are you here na naman? Because it's all about the life with God. You are here kasi gusto mo yung buhay kasama ng Panginoon. Nandito ka dahil gusto mo kasama si Jesus. Gusto mo mamuhay kasama si Jesus. Ayan. Sino gusto hindi kasama dito si Jesus? Meron ka? Wala. Kasi gusto natin lahat si Jesus kasama sa ating pamumuhay. Life with God. Bumalik naman, paulit-ulit naman si Kuya Marcelino na gusto niyang kasama si Lord. Kasi gusto mo siyang kasama. Ayan. Paulit-ulit ko yan. Mas gusto kong kasama si Lord kaysa yung mga taong hindi naman gusto si Jesus. Ang gusto parati, yung mga vision nila, yung cellphone nila, yung mga nilalaro nila, at kung ano-ano pa yung mga ginagawa nila. Sino yun? Meron bang ganon? Yung parating gusto, yung hawak ng cellphone. Ayun, napapasmile sila. Bakit? Yung parating, yung pag gustong-gusto nilang ginagawa. Oh, sino dito? Hindi ako nagagalit, ha? Yan. Dahil nandito ka dahil sa buhay kasama ng Diyos. Paulit-ulit si Kuya Marcelino. Yan. Why you are here again? Paulit na naman. Tanungin mo yung sarili mo. Bakit ba talaga ako nandito? Bakit ba talaga ako nandito? Bakit pa ako tumungo sa simbahan ito? Ano ba ang pinaka-rason? Inulit-ulit ni Kuya Marcelino. Yung tanong, ano bang purpose na nandito ako? Because nandito ka dahil you already accept God. In-accept mo na si Jesus as your Lord and Savior. Maliban sa tinanggap mo siya, dahil na rin sa buhay na walang hanggan, at gabay tungo sa langit. Sa salita na Panginoon. Ayun. Yung why you are here, nakuha si Kuya Marcelino ng acronym. Ayan. W, Y, A, at saka H. Life with God is about, is about first. Uy, ba't wala? First. Ayan, yung pinakauna. Wow, 4 lang na puntos yung binigay ko sa iyo. Walking before God in truth. Ayan. May take note si Kuya Marcelino dito. Ayan. Walking with God. Ayan. Bakit in truth? Pamumuhay na may katapatan. Ayan.
Living with God na may katapatan, faithful, and obediently before God. Bakit before God? Kahit si Lord ay nasa likod mo, bago ang Panginoon sa buhay mo, ikaw, naglalakad ka at doon si Lord. Ang layo ni Lord, nakatingin sa'yo. Ganun din siya. Walking before God. Naglalakad ka, ayan, alam mo may si Jesus. Wala siya sa harapan, kundi nandun siya sa likod. Pero, naglalakad ka na may katotohanan sa iyong buhay. Ayan. Na alam mo, kahit na wala siya sa tabi mo, andyan si Lord parating nakatingin sa inyo. Sino nakatingin? Si Jesus. At gusto mo mabuhay na may honesty. Ayan. Walang kasinungalingan sa ating buhay. Buong-buo ang pagtitiwala sa Panginoon. Ayan. Na dapat natin pagkatiwalaan si Lord o si Jesus sa ating buhay. Ayan. Because, kuna na dito, sabi dito, ayan, aligning our life with God's Word, every day. Dahil through Jesus Christ, may tamang daan. The Lord will going to lead us into the right direction of our life. Ayan. Si Jesus yung magtuturo, mag-guide sa atin sa tamang tahaki sa ating buhay. Kasi kailanman, si Jesus hindi niya tayo ipapahamak. Ayan. Tama ba ako? Sino ba? Sino na dito yung napahamak dahil wala si Jesus sa kanilang buhay? Ayan. Sino sa inyo? Yung may hindi sinunod yung mga magulang nila, nasunod lang yung sarili nila. Tapos yun pala, napahamak sila. Ayan. Sino yun? Si? Pinsan tao. O si pinsan tao. Sino? Meron dito? Ay, minsan. Akala ko si pinsan. Ayan. Yun yung mga hindi sumusunod sa direction ni Jesus. Ayan. Kaya dapat natin i-align yung ating buhay sa mga salita ng Panginoon. Kailangan natin gamitin yung salita ng Panginoon bilang ating gabay-gabay sa ating pamumuhay. Huwag natin maging gabay yung mga salita doon sa, kung nakakagets kayo, yung mga horoscope. Ayan, alam niyo yung mga ganon? Yung mga inchik-inchik, huwag kang pupunta dyan kasi mapapasama ka, may bad spirit dyan, mga ganong bagay. Ayan. Kailangan natin sundin yung mga salita ng Panginoon everyday. Kailangan natin isabuhay yung mga salita ni Jesus Christ. Ayan. Sino pa dito nagbabasa ng Bible? Nagbabasa kayo ng Bible? Ayun. Ayan, masaya si Lord pag nagbabasa kayo ng Bible. Sino na dito yung nagbabasa ng Bible paminsan-minsan lang? Ayun, at least may minsan pa. Sino naman dito yung nagbabasa ng Bible? Hindi na nagbabasa ng Bible. Sino dito? Ayun, si Samuel. Si Samuel. Ayan, hindi na siya nagbabasa ng Bible. Ayan. Sabi sa Genesis 17:1, walk before me and be blameless. Ayan. Kailangan natin maglakad kasama ng Diyos at sigurado hindi ka mawawala sa iyong patutunguhan. Hindi ka ilalayo ni Lord. Ayan. Sigurado hindi ka makakagawa ng kasalanan kapag kasama mo si Jesus. Pag may pinangahawakan kang salita ni Jesus. Kaya gamitin natin gabay ang salita ng Panginoon sa ating pamumuhay. Ayun. Nakikinig sila. Sabi dito, walk before me
and be blameless. Ayan. Kilala niyo dito si Abraham? Kilala niyo si Abraham? May kilala kayong pangalang Abraham? Abraham sa Bible. Abraham, kilala niyo siya? Babasahin ko ha. Wala siya sa notes ko, pero babasahin natin. Ayan. Si Abraham na ngayon ay si Abraham. Ayun. Yung mga young people dito sa Christ Care Ministry, nasabi mo ko na ito noon. Bakit Abraham yung pangalan ni Abraham ngayon, noon? Ayan. Kasi sumunod na siya sa Panginoon. May pagbabago sa kanyang buhay. Parang Abraham na hindi kilala si Jesus at naging Abraham na sumusunod na kay Jesus. Ayun. Kung ikaw noon nakasalanan, ngayon ay hindi na. Kasi panghahawakan mo na yung salita ng Panginoon sa iyong buhay. At susundin mo na kung ano yung pinag-uutos sa iyo ni Jesus. Ayan. Sunod. Anong susunod kaya? Ipabalik pabalik. Ano kayang susunod? Anong letra na tayo? So why you are here? Or why are you here? Ayun, why? Ayun, basahin nga ninyo, basahin daw. Yielding before God. Bakit kaya yielding before God? Ayan. Sabi dito, it's all about submission. Ayan. Allowing Him to lead every step of your journey. Ayan. Sabi ito, yielding before God. Dapat si Jesus yung maging sentro, isunatay ito ro kanya tayo. Ayan. Allowing Him to lead. Magpaubaya tayo sa Panginoon tungo sa mga pangarap natin sa buhay. Yan yung ibig sabihin. I-allow mo si Lord na ikaw ay i-guide niya at hindi ka niya pababayaan. Kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, magpaubaya ka sa Panginoon. Kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, sumunod ka sa mga salita ni Jesus, sa mga, sa mga salita ng Panginoon na inihahayag ng iyong pastor, ng iyong mga ate at kuya. Ayun. Dahil pinagkakatiwalaan mo siya, kaya sumusunod ka sa Kanya. Ayun. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ayun. Dahil pinagkatiwala mo na yung buhay mo sa Panginoon, wala nang kasalanan. Wala na. Hindi ka na magkakasala. Kasi sumusunod ka na kay Lord. Lord, guide me. Tulungan mo ako na maging iyo. Allowing Him to lead you. Isuro ng apo, itituos tukit maging. Ayun. Yung pagtitiwala sa Panginoon naman. Magpaubaya tayo sa Panginoon. Sa James 4:7, sabihin basahin ulit, submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Be humble. When submitting to the Lord, dapat maging humble tayo. Submitting our dreams. Lord, ikaw na yung bahala sa akin hanggang ako'y maging matagumpay sa buhay. Lord, ikaw na ang bahala sa mga plano ko sa buhay, sa mga pangarap ko sa buhay. Alam ko lahat ng iyon, ibibigay mo sa akin. Yung mga desisyon ka sa buhay, Lord, alam ko, i-guide mo ako at hindi mo ako pababayaan. Every step of the way, hindi mo ako pababayaan, Lord. I submit to you, Lord. I submit my life to you. All the burdens,
Kung ano may kabigatan sa iyong buhay, Lord, ipinapaubaya ko na sa iyo. At hindi na ako mawawala sa iyo. Kasi sa pangalan ng Panginoon, may katagumpayan na nag-aantay sa atin. There will be victory. Kung gusto mo someday maging engineer ka, submit to the Lord. Ayan. Lord, nahihirapan ako sa school. Ipag-pray mo kay Lord. Gagabayan ko. Anong sunod na tayo? Ginasabit mo ba yung buhay mo sa Panginoon? Are you willing to submit your life to Jesus? Willing ka ba na lumapit sa Panginoon at ibigay lahat? Hindi lang burden, kundi lahat ng lakas mo para sa Panginoon. Worshiping Him truly within your heart. Submit to the Lord. Kung ano may dinidesire mo sa iyong buhay, sabihin mo yun kay Lord, surrender mo kay Lord. Next, andito na tayo sa pangatlo. Malapit na tayo matapos. Okay pa ba kayo? Yeah. Nasusundan pa ba? Ayun, praise ka naman. Hallelujah. Then, last. Second to the last. Ayan. Malapit na tayo matapos. Alam ko, 7 dapat tayo matapos. Abiding in Christ, it's all about walking with God. Life with God is all about walking with Him. Yan. Paglalakad kasama ng Panginoon sa buhay. Ang gusto nito ay stay connected with to Him in every season of life. Life with God is all about andito si Lord sa tabi mo. At isa pa si Lord nasa puso mo. Sa lahat ng gagawin mo, huwag mong isipin na wala kang kasama pag ikaw ay nag-iisa. Andyan si Lord. Katabi mo siya. Kahit na may katabi ka yan, sa gitna ninyo, andyan si Lord. Tinatouch kayo ni Lord. Kaya, ginagayad kayo ni Lord sa lahat ng gagawin sa iyong buhay. Stay connected. Kahit pa ang bigat-bigat na nararamdaman mo, kahit pa pinagalitan ka ng mama mo, galit ka na rin, andyan si Lord. Gagabayan ka na. Kahit na wala nakikipagkaibigan sa'yo, minsan, andyan si Lord. Lumapit ka kay Lord. Tingnan mo, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Tamang kaibigan. Sabi sa verse, John 15:4 to 5, I am the vines, you are the branches. If you remain in me, I in you. You will bear much fruit. Apart from me, you can do anything. You can do nothing. Kung wala sa ating buhay si Lord o si Jesus Christ, hindi tayo magiging matagumpay. Hindi natin maaabot yung ating mga pinapangarap sa buhay. Sino dito yung may pangarap sa buhay? Amen. Yung iba walang pangarap sa buhay. Sino dito may pangarap sa may taas ang kamay? At sabihin, Amen. Lahat tayo may pangarap sa buhay. Lahat tayo may pangarap sa buhay. At makakamtan mo lang yun. Kapag kasama mo si Jesus Christ sa iyong buhay. Stay connected. Huwag kang lumayo kay Jesus. Pag ngayon nagsimba ka, next Sunday magsimba ka ulit. Manatili ka. Yung sabi nga, stay connected. Kung walang wifi, umiikot, di ba galit kayo? Oh, minsan, mabusur ka pa yun na tawag theater. Ganon din yun sa Panginoon. Dapat maging ganon tayo dapat. Pag naglalaro kayo walang internet,
Ano ba yung galing na agad, di ba? Pag nag-research kayo ng mga assignment ninyo, pag walang internet, di ba naaasar kayo? Pero sa Lord, kahit walang internet, sasamahan ka niya. Ayan. Tama ba? Sasamahan ka ni Jesus. Ayan. Basta gusto niya lamang na maging at na lumapit ka sa Kanya at manatili ka sa Kanya. Huwag nang lumayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag na tayong lumayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Ayan. Stay connected to God. Hindi kagaya ng wifi, iniiwan-iwan ka rin sa akin. Pero Panginoon, kahit na lumalayo ka, si Lord pa rin, tatanggapin ka, lalapitan ka pa rin ng Panginoon. Andyan pa rin siya. Hindi kanya pinababayaan. Hindi pa sasakit yung loob mo. Pag si Lord yung kasama mo. Pero pag si Wi-Fi, pinanawan na ka ni Wi-Fi, galit na galit ka na. Lalo na pag si kuryente na putol, walang kuryente, anong reaksyon? Ay talang nagputol. Pero pag si Lord, you feel complete pag nandyan si Lord. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Kompleto na kay Lord ang lahat. Ng kasagutan sa iyong mga tanong, ng kasagutan sa lahat ng iyong mga pinapangarap sa buhay. Ayan. Pero pag wala si Lord sa iyong buhay, wala kang makakamtan. Last. Sino excited? Na matapos na. Ayun, excited na sila matapos. Excited na sila matapos. We must honor. Life with God is all about honoring God with integrity. Ang daling basahin yung salitang integrity, pero ang bigat-bigat. Ayan. Bakit kaya? Living upright and faithful before God in all circumstances. Kasi minsan, pag provided ng lahat, natitempt tayo. Wala na ang kumpleto naman. Wala na akong hinahanap. Bakit pa ako magsisimba? Bakit pa ako lalapit kay Lord? Andyan naman lahat. Nung kailangan ko, wala na akong ibang kailangan. Yun kasi minsan, na-observe nyo ba? Yung minsan yung sino pa yung mayroon, sila pa yung wala sa Panginoon. Kung sino pa yung kompleto na lahat, andun pero ang daming problema sa buhay. Alam niyo yun? Na mayaman nga sila. Kaso, nasan yung kanilang mga anak? Andun, nagbuhulang dun. May bisyo. Sino may bisyo dito? Wala kayong bisyo? Wala. Hindi, praise the Lord. Nice to hear. Na wala kayong mga bisyo. Pero minsan pag provided lahat, pero pag wala ang Panginoon as a guidance ng lahat yun, it is useless. Kasi walang patutunguhang tama yung kanilang buhay. Maraming napapariwara dahil wala si Jesus sa kanila. Without hindi nananatili sa Panginoon. Yeah. Honoring God with integrity. Parang layo ni Kuya Marcelino sa honoring with God with integrity. It's all about honoring with God with integrity. Kahit na walang nakakakita sa iyong mga ginagawa, dapat manatili pa rin tayo. Ano dapat? Gumawa ka ng masama o hindi? Hindi. Be good at all times. Abide the word of God. Even no one, kahit wala mang nakakakita sa iyong gagawin, maging totoo ka at sundin mo yung utos ng Panginoon. Kung alam mo ng masama yung gagawin mo, kahit walang nakakakita, huwag mo na gawin. Awang magdimamang po, napuntaan na dito eh. Ala, sino yung ganon? Ayun. Siya na naman.
Ang kupkupin. Sino yung gano'n? Oh, pag walang tao, nagakuha ng hindi sa kanya. Meron ba dito? Oh, masama yun. Yun yung sinasabi niya, honoring God with integrity. Even doing what is right even when no one is watching. No, naging sa, magkopya ka? No, di ko makita? Yun yung sinasabi, integrity. Honor the Lord in all your doings. Lahat ng gagawin mo, i-honor mo si Jesus. Ayun. Manatili ka sa Kanya. Amen ba? Nawal makakita ka niya, mag-aramid ka man timali. Awan mo makakita ka niya, wala, sisigarin yung gigidan. Awan mo makakita, pala pininundan. Yan yung observation ko. Kasi kuya niyo ako, nung high school, maraming bagay niya. Tama ba? Young people, pag walang nakakakita, walang magsusumbong, okay lang yan, nag-enjoy tayo. Wala na yung integrito, hindi mo na ino-honor si Jesus. Pag gano'n. Hindi mo na rin ino-honor yung mga parents mo. Si papa mo, si mama mo, si tatay mo, yung mga ate mo. Ayan. Pag ganun, wala nakakita, doon ka din gumagawa na masama. Ano ba dapat ang gawin natin kahit walang nakakakita? Maging mabait. Ano pa? Maging mabuti. Ano pa? Salang ba ang trabaho mo, di ba lahat? O na makikita? Ayun, ba't kayo matawa? Saka lang ba magwawalis pag nakikita ni mama? Saka lang ba mag-aayos kung nung iba undal? Hindi dapat. Pag minsan, ibigay ng instruction ng ating mga magulang, panatilihin natin yung sulti. Ayan. I-honor natin sila. Huwag nating hayaan na tayo ay mawala sa track na sinasabi. Sabi dito, honest people are safe and secure, but dishonest will be harmed. Nakikita ka ng Panginoon sa lahat yung ginagawa. Honoring si Jesus. Kitang-kita ka niya. Kahit saan ka man magtago, kilala na ni Lord. Makikita niya lang yung mga ginagawa. Kahit yung nasa puso mo, alam niya ni Lord. Yung nararamdaman mo ngayon, kahit hindi mo sinasabi, alam niya ni Lord. Kaya, manatili tayo sa Panginoon. Awanan dyan sadot-sadot, di ba Rayla? Tama? Pag sinabihan ka na ng mga magulang, sundin mo siya. Dahil yun yung kagustuhan ng Panginoon. Dito na tayo. Pipiliin ba natin kasama ang Panginoon o yung mga kaibigan natin wala sa Panginoon? Sino dito? Anong pinipili ninyo? Kasama ang Panginoon o wala ang Panginoon sa inyong buhay? Kasama ang Panginoon. Dapat maglakad tayo. Kahit si Lord nasa likuran natin, nakatingin lang sa atin sa malayo. Dapat we walk before God in truth sa katotohanan. Ayan. Sino gusto ito? Na manatili sa Panginoon. Tasang naman. Yung iba ayaw manatili sa Panginoon. Sa katotohanan, yung gusto mabuhay sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil mahal tayo noon, hindi niya tayo pababayaan. Next. Sino dito? Are you willing to submit your life? Yield before God? Willing ba kayo?
Sino willing dito? Willing ka ba? Isubmit kay Lord kung ang plano ko sa iyong buhay. Then, abide in the Lord. Hallelujah. And lastly, honor God with integrity. Amen ba? If no one sees, ure Lord, awal makakikita ka niya. Surutan ka natin. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Andito kayo kasi pinili nyo na kasama si Lord sa iyong buhay. Sa lahat ng tinatahak ko sa iyong buhay, pinili niyo buhay kasama ni Lord. Life with God is all about life with everything. Wala ka ng ibang hahanapin pa pag andyan si Lord sa iyong buhay. Ang gusto lamang ng Panginoon, hallelujah, walk before Him, yell before Him, and abide to Him. Kung may mga plano niya para sa iyo, kung may mga tinuturo niya para sa iyo, sundin natin. And once and for all, hallelujah. Kahit walang nakakakita, mamatili sa atin tayo sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Mas piliin natin na bumalik sa Panginoon. Hallelujah. I-desire natin ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Huwag tayong mawala sa track. Huwag tayong mawala sa tamang direksyon sa ating buhay. Ang Panginoon, mahalin ka niya. Huwag mong hayaan mawala ang loob ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Marami mo sa balhin ng Panginoon. Marami mo sa oh, hallelujah. Sasamahan. Hallelujah.
Pangungusmus pa lamang tayo. Hallelujah, hallelujah. Di pa nila nakikisa yung kanilang ginagawa. Pero sa pamamagitan mo, Panginoon, wala na sila nahanapin ko. Wala na kami nahanapin pa, Panginoon Diyos. Kundi ang iyong presensya lamang, Panginoon. Thank you, Lord, for your love to us. Thank you, Lord, for all the answered prayer, Lord. Oh, hallelujah. Thank you for the leaders. Thank you that you've sent the word. That we're just going to abide. Na dapat naman tayo. Sumunod kayo kami sa iyo, Panginoon. Dahil ang buhay kasama kayo. Hallelujah. Wala na kami nahanapin. Ang buhay kasama kayo. Kompleto lang tayo. Oh, hallelujah. We thank you, Father. Lord, hindi lamang ngayon namin sila makikita, Panginoon. But every time there's a presence, every time we see them, Panginoon, outside of this church, Lord, your presence will go to shine, Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. We glorify you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. We can call Pastor Chan. Oh, hallelujah. Manatili kayo sa Panginoon. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Pwede ba natin palampakan si Lord? Hallelujah. Hallelujah. Sige po, umupo muna tayo. Ayan. Wow. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, masaya ako dahil nandito ka? Masaya ako. Wow. At kung lalaki yung katabi mo o babae, pwede mo ba sabihin kung lalaki, ang gwapo-gwapo mo? At tapos kung babae, ang ganda-ganda mo? Ganda mo sabihin. Yan. Pag nagsisimba pala tayo, umaganda tayo. Gumagwapo tayo. Tama mo ba? Ayan. So, praying na sana yung salita ni Lord ay daladala po natin sa ating mga tahanan. And sa Sunday, you are all welcome here, no? Pumunta po kayo dito sapagkat Father's Day po namin. Pag wala pong pinupuntahan yung mga magulang nyo, welcome po sila dito. Amen? Ayan. Kasi po, sa next Sunday, ay we celebrate Father's Day. At maaga po yung church natin dito. Mag-uumpisa po ng mga 6:30, sabihin na natin 6:30, hanggang 8:30 lang po. Tapos na. Yan. So, pinakamatagal na yung night. At pagkatapos po nun kasi, ay mayroon na po kasi family day. At yun, kung mayayan nyo po yung mga magulang nyo, welcome sila dito. At sana po ay pag-uwi po natin sa mga bahay. Sino pong nagmamano sa kanyang magulang dito? Sino pong nag-bless? Sino po yung nagmamano? Taas ang kamay. Ayan. Alam mo ba yung sikreto para sa susunod, papayagan naman kayo? Dapat pag-uwi nyo mamaya, pagmamano kayo sa magulang nyo, ma'am. Kasi sabi po ng pastor, kailangan pa pala namin magmano sa inyo. Bilang paggalak po natin sa kanila. Tama po ba? Sa mga hindi po nagmamano, para sa susunod, ay papayagan nung ulit kayo, magmamano tayo sa ating mga magulang. Tama po ba? Amen? At salamat kay Sir Marcelino sa kanyang pagbabahagi ng kanyang salita. At sana'y manatili sa atin yung Diyos alive with God. Yung buhay na mayroon si Jesus sa ating buhay. Amen? Pagtatanungin tayo ng ating magulang, simple lang ang sasabihin natin, nalaman namin na mahal pala kami ng Panginoong Isus. Amen? Yan. Ganun lang po. Ano po, nalaman mo sa youth night, ngayong gabi, nalaman namin na mahal pala kami ng Panginoon. Amen? Hindi ba natin sabihin yun? Nalaman namin na mahal kami ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Gaano ka man minsan kasuwain ang mahal ka ng Panginoon.
yung kamay. Ayan, yung mga maliliit. Dahil sakay kayo sa aming sasakyan mamaya, hatid ko lang natin kayo, okay? Pero, kalayot tayo natin, meron po tayong inahandang kaunti lamang sa ating mga young people, yung mga magagandang mga young people, at bagong young people na uyan, atin po natin. Amen? So, welcome kayo dito. Pagdating ng panahon, baka malay nyo, baka kayo din yung isa natutugtog dito sa harapan. Kayo na din yung magdadrums, kayo na din yung magbigitara, basta magpatuloy lang tayo na magsisimba. Tama po ba? Kaya gusto nyo ba magtugtog din? Sino gusto magtugtog? Sino gusto umawi? Yun! Praise God! Okay. So, dahil po pagabi na tayo, welcome kayo dito sa Sunday. At sana sa Sunday makita ko po yung mga mukha niyo. Amen? Ayan. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Pagpalay tayo lahat ng ating Panginoon. Salamat, sir! Sa napakagandang mensahe ng Panginoon na dapat piliin natin lumakad na mayroong pinikilalang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Ayan. Nagpipinag ko lang po sa MC. Palabalan natin si Lord! Isang beses yan, palakpakan natin ulit ang Panginoon. Sabay sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, may magkukuha tayo ng offering. May call na Christ Carmanos Youth Empowered. So, habang kumanta kami, pwede na kayo maglagay. Dahil, na ibibigay nyo para sa Panginoon. Slow down every day.
Mirila? Opo. Ay, excited ako. Tapos yan, hindi din pa. Ay, Yan na lang ito. yun na lang muna tapos concentrated. May I call Brother Mercenico, Pastor Richard Naval, and Angelina Lady. Ayan. Wow, dito na, dito na. Sir! Sa'yo na. Church of God, Third Nation Philippines Incorporated. Vice Care Ministry, Church of God. Certificate of Appreciation, proudly presented to Sir Marcelino R. Jago. Thank you for sharing your time, wisdom, and spiritual guidance. As our guest speaker for Youth Time, with the team Lives with God. Your impactful message has truly inspired, challenges, and encountered our youth to negative their faith journey with courage and purpose. Let no one inspire you for your youth, but set the believers an example of in speak, in conducting in love, in faith, in humility. First Timothy 4:12. Given this certificate and given this 19th day of June 2026 at Christ Care Ministry Church of God. Signed, Rinalyn Casero, Youth President. Signed, Pastor Richard Naval, Pastor, who's Pastor. Okay, sir, magkabit po. Salamat po sa inyo. Ah, picture! Anong picture? Anong picture? Ito ba? Ito no. Tapos, lahat mag-picture tayo. Okay. So, meron pa ba? Meron pa? Mag-picture daw po tayo lahat. Okay, lahat tayo. Picture tayo. Dali dito. Guys, punta mo ka sa Ayan. Yung maliliit, hindi ko take po. mo na lang Ayan. bago umuwi. Opo. Oh, kasi Diba? Ayan. ay ito sisters and brothers. Ay, nakahito. Ay, nakahito. Sama kayo. Picture tayo. Ayun. Jake, Your